Purihin po ang Diyos, ating Panginoong Hesukristo. Maganda. Ano ka ba? Para ka na makalimutan. Excited. Hindi, kasi karma yan eh. Naniniwala ka sa karma? Ay, biro mo kahapon eh. Ikaw din. Di ba? Yan. Niresbakan ako? Praise God. Talagang napakabuti. Sige, roll the ball. Okay, praise God. Good morning po sa Diyos. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Yes. I love you, Jesus. Amen. I love you, Father God. And I love you sa lahat ng baptized TRL members. Ayan. Yes. Praise Good morning God. po. Good morning. Hallelujah. At purihin ng Diyos sa ating buhay. Tayo ay pangunahan ng ating Diyos sa maghapong ito. At walang paasok ang mga bata ngayon dahil hindi na... Only government, lahat ng government, mga workers ng government, mga munisipyo, lahat wala. Pero yung mga private ay merong works at maging mga bata dahil sa dahilan na merong mga lugar pala na binaha at inagapan tayo ng ating government. Amen. Praise God. Pastor Laro, ano ba meron sa atin kagabi? Abang hinahanap ko yung... Kagabi, ang ganda ho na naging paksa natin kagabi. Amen. Tungkol sa mga hiwaga ng Diyos. Hallelujah. Na ipinahayag ng Panginoong Hesukristo kay Pablo. Kaya tumalakay kami ng may hiwaga, 8 hiwaga na ng Diyos na ipinahayag kay Pablo at ito ay inihayag sa pamagitan ng mabuting balita ng ating Panginoon. Through the gospel, na ipahayag, na ipaliwanag kung ano itong mga misteryong ito, mga hiwagang ito na nalihim ng mahabang panahon mula sa lumang tipan at ngayon lamang po nahayag ang mga misteryong ito nung ang Panginoon ay magkatawan tao at ginawa niya yung pagliligtas ng ating Panginoon. Hallelujah. Monitor. Amen. Praise God. At napakadami na agad. Purihin ng Diyos. Di na natin mahahabol. Yung iba, ito pong naabutan namin, Nanay Gloria Clemente, Tatay Tonyo Clemente, kay Anika Clemente, good morning po. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maribik de la Cruz, Balanga, Rafa, Balanga, Robel Balanga. Ay, bumubuhos na biyaya ang sumainyo. Amen. At pagpalain din ng Diyos at i-bless ng Panginoon at bless ng Diyos. Hallelujah. Ang buhay din po ni Annalyn Marcelo Cloud, si Brother Toti Cloud, Alcantara, good morning po. At sa buong Patag, good morning po. Pagpalain kayo ng Diyos. Amen. Nasa Buena Vista daw ngayon, sabi ni Pastor Jason Cloud. I praise God, Eddie. Good morning sa Marcelo Compound in Buena Vista. Lalo na sa lahat ng mga nakatune in. At good morning and love you, Nanay Alicia Cloud. Amen. Pagpalain ng Diyos ang buhay din po ni Sister Baby Obani, JCTRL Citrus Coordinator. Amen. Glory to God. At pinagpalang umaga po. Good morning, Sister Lorwin Maguyon. Bago ito, Pastor. Bago yan. Lorwin Maguyong. Lorwin Maguyon, good morning po. Ayan. And God bless po sa inyo. Maaga din, si Maymay Dosil, ano? Amen. Si Maymay Dosil. Na shout out. Ayan. Kagabi pala na shout out na kita. Ayan. Okay na. Kagabi pala na shout out kay na si Mary Gipitan. Ayan. Nanay. Pastor, mahal na mahal mo si Maymay Dosil. Ayan. Nomo, maraming salamat po. Mahal po tayo lahat ng ating Diyos. God bless po. Amen. Blessed day po sa Kanto family ng Kalawan, Laguna. Ayan, kay Brother Andrick, kay Ate Janet, kay Asriel, at sa kay Nanay. Kay Tutoy. Ayan, kay Tutoy. Kalawan, Laguna. Good morning po and God bless po. Pag nababanggit yung Kalawan, Laguna, naalala ko na agad sila, Brother Crypto. Nanay Aleta Palermo, Marcelo, Tatay Nato. Good morning po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo Marcelo ng Diyos. family. Amen. Kay
kay Sister Nanay Wilma Brazil. Andyan na ba? Nandito si Brazil. Hallelujah. Canada, Philippine. Ayan, praise the Lord. Kumpleto na agad. Good morning and God bless Ate Elizabeth. Ayan. Ana Marie Paler sa iyong pamilya, good morning and God bless. Sa De La Yes. Cruz family ng Marilao, Evelyn Villanueva Yes. De La Cruz. Ang palaing din po praise ng Diyos the si Lord. Maybelline Hallelujah. Gueban, Pastora Annie Oxendine, Bobby Oxendine, Kay Sherlita. Asher Oxendine, at kay Sherlita Abigail Oxendine. Borja. Sumainyong biyaya ng Diyos. Rumaragasang pagpapala. Blessed morning po sa mag-asawang Sister Amen, Linda amen. Lam at Boss Carlos Lam. Praise in the Jesus' Lord. name. Amen. Sama Hallelujah. sa Lagahino, Botanes, Brother Reynaldo and Patrick Mary sa Caloocan. Jepitan, good Ayan. morning po and God bless you po. Praise the Lord. Amen. At sa pamilya po ni Sister Zenip, nasayaw. Ayan, maaga si Sister Zenip, nasayaw. Kay Rachel Mirabete. Ayan. Amen. At pinagpalang umaga ng Diyos, San Pedro, Laguna, Sister Linden Leyva, sa inyo pong asawa at mga anak. God bless you po. Kay Brother Yumi Romero ng Caloocan. Sister Praise the Jo Lord. Rakiyon, good morning po. At pagpalain ng Diyos ang inyong sambayan. Kay Mary Joy Gahelomo Chua, pinagpalang umaga po sa inyo kapatid. At sa buhay ni Sister Teresita Cruz Lianeta, at sa inyong mag-anak, pagpalaan po kayo ng ating Diyos. Tag nyo na po, i-share nyo po. Kay Jessica Morillo Surio. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Ayan, praise the Lord. Sister Lala de la Cruz, beautiful family, good morning and God bless po. At pinagpalang kay umaga. Sister Neng Dorimon, Yes. kay Melanie Marcelo, good morning po. Ayan, Amen, amen. praise the God. Lord. Mary Joy Atencio ng Sapampalay, Bulacan. Good morning po sa iyong asawa at mga anak. Chico Sieng ng Makate, good morning po. Amen. Ayan. At pagpalain ng Diyos ang kanyang buhay, trabaho in Jesus' name, bayong kalusugan sa iyo anak. Kay Ate Mitch Maymay Cruz, Arandia. Ricky Orlando Soloya. Amen. Praise At the Lord. Mylene Mylene Barcelon. asawa, ay good morning po. Amen. Pagpalain ng Diyos. Marlene Sanadaga, good morning po. At kay Admin Marilu Vargas, good morning po. Pinagpalang umaga din po sa buong pamilya, hallelujah, ng ating pong minamahal ang mga taga-Caloocan, JCTRL Caloocan, ay magpakatatag po kayo dyan in Jesus' name. At sa pamilya po ni Rocky King Coliantes, good morning po. Escueta family Yes, ng amen, Obrero, amen. Quezon City. Nanay Yes. Ronelia and Tatay Dante. Escueta, good Joel morning po. Dayalagdon. Nanonood ngayon si Joel Dayalagdon, Pastor. Happy birthday, Pastor Joel Dayalagdon. Happy birthday to you. Amen. Amen. Sabi niya, magkita-kita tayo sa linggo. May sabi bago niya. to bago. Mark Santos Calleja. Taga saan po si Mark Santos? Sister Jenny Maganda. Gregorio, good morning po sa inyong buong pamilya. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Naku, Amen. napakabilis naman yes. ang oras, Marlita Pastor. Golondrina, good morning and God bless po. Emily Edem Yubal, good morning po kay Josie Joy Cerda. Yes. Good morning sa mga stroke survivors and anxiety survivors. Lagi Good ko morning po pinagpe-pray sa ang inyong pastor, lahat. ang mga stroke survivors. Very special ang prayer natin dyan. Kay Rovian Garcia, good morning and God bless you po. Ay, nakita ko na Sister Nendo Remon ng Bahrain, good morning and God bless you. Nakita ko at sa iyong pamilya. Nakita ko na ang pinakamagandang babae Yes, sa balat ng Palawan. Paalawan. Okay, Net Bersosa, good morning po. Ayan, Yan ang, Al Sir Dixon Neil ng at TRL. Nikki. Bersosa and Caballero family, good morning po. Pagpalain po ang Palawan Bukid, Amen. ang Yamang Bukid, at ang Balay Bukid ng Pinagpalang Bersosa umaga family. din po kay Julian Santiago de la Cruz. Good morning po. Sumainyo ang grasya ng Diyos. Tita Mayra Cruz, good morning and God bless you po. Maging kay sa buhay po ni Tatay Delphi, Nanay Gloria Cruz,
sa inyo pong mga bata dyan sa Bulak, Linawan. Pagpalain po kayo ng ating Nakita ko na naman ang pinaka-smarting babae Yes, sino po sa yun? Illinois ay walang iba kundi si Faye Smith. Ayan, Saka praise the intelligent Lord. yan, Pastor. Oo, Matalino yan. napaka-intelligent na. Lahat na nagsasalita, pinakikinggan niya. Kasi Oo. good listener siya. Good morning po sa inyo. Pagpalan po with your family. Ayan. Kay Ate Malo, Balatbat, good morning po sa Amen, inyo. amen. Good morning. Kay Brother Joaquin Diaz, Australia. batiin ko na rin. Kay Jessica Palt, batiin na rin natin. At pagpalain ng Diyos ang ating Young Workers Chairwoman, Melanie Marcelo, napakasipag. Good morning kay Kay de la Cruz Mien. After nito, Kay, Putaco Bayan. No? At, Leonora Meneses, yung mga good morning. sasabay sa akin, please. And then, pagpalain din po ng Diyos ang ating pong minamahal. Nabanggit na ba si Jessica Murillo Surio? Oo, nabanggit na. Kay Amen. Nati Carillo, good morning sa iyo, kapatid. Yes. Ayan, Nati Carillo. Pastora Gilek, naka-blazer tayo bukas. Pastora Ani, naka-blazer po tayo Patricia bukas. Concepcion, good morning. Kay Linda Ramos Lam, magkasama Ayan. sila. Yes. Ayan, pasama po sa prayer. 150/90, kagabi. Ang Sino BP, yan? ni Sister Linda Lam, mahiyang matindi. Baka ano Praise lang, the may Lord. nakain lang. Dalawa lang naman yan kung may nakain. Or more sa pag nai-stress. Sorry po, Pastor Lauro, Pastor Ruby, hindi po ako umabot sa wow. Sa kagabi, sobrang traffic. Ayan. Sino may sabi po niyan? Pastor Joel Dialadon. Opo, kasi po talaga kasi biglang pinauwi yung mga bata. Oo. Estudyanteng college. Aabutin natin ng pangunawa yun. Kay Marlene Saladaga, magandang umaga dyan sa Maylin Bisaya. Barcelon, good morning po. Pagpalain kayo ng Diyos. Masisipag na district ito. Ayan. Yes. 7:30 na naman, Amen, Pastora amen. Ruby. Pakishare niyo po sa iba. Bakit Ayun, Sister napakabili? Emily Yubal Edem, kasama na siya sa DDS. Kaninang madaling araw. Pagpala ng Diyos yan. Amen. At maraming salamat din po. Good morning. God bless po kay Sister Marikit Salazar. Ayan. Ang daming bago sa sa pagbasa ko. Kumbaga, yes, sino pa, Pastor? Kumaring Shirley Hagaman, nabasa Mark Santos Kaleha. Si Justin Plondarina. Ayan, praise the Lord. Nasana si Sister Edna. Ayan na, 1 million smile, Leonora Meneses, Nantikbe, good morning po. Ayan po. Sister Emily. Praise the Lord. Amen, good morning. Sa praise the Lord. Ayan, Yes. 7:30 naman, Pastora Ruby. Tayo po isasamba sa Panginoon. Amen. Kasi pag kumati, tuloy-tuloy. Amen, good morning. Coordinator po ng Tigbe North sa Garay, Bulacan sa Sabado po. Andyan si Pastor Arnel de la Cruz. Sister Josie Eternal. Amen. At kay Wela Bares, Katuparan. Good morning and God bless dyan sa kapangdatang kabataan. Pinagpalang umaga sa buhay. Ayan ang ating head ng panalangin, Pastor Tony Panaligan, na ang sabi ng mga elders, ayaw nila ng iba, gusto lang nila si Pastor Tony. Ano kaya meron kay Pastor Tony? Nararamdaman kasi yung yung pagiging anak at magpag-aasikaso sa mga elders. Praise God. Maging sa mga Bible study, gusto nila si Pastor Tony lang. Masungit ng mga elders. No, namimili. Sister Nati Carillo, long time no look. Good morning po. Pagpalain kayo ng Diyos sa ating napakasipag na youth chairwoman Patricia Concepcion. Amen. Pagpalain po kayo ng I ating pray Diyos. na tuloy-tuloy na makalakad si Seneb Nasayaw. Ayan, good morning Pero po. nung linggo, sa Joyful, nung linggo, sa Sunday service, nung Sunday, nakita ko sayaw siya ng sayaw eh. Oo, praise God. Natutuwa ang kanyang espiritong magpuri sa ating Panginoon. Grace Oloya, OA. Sabi ng OA, Oloya, sinorkat ko lang. Oloya. Ayan. Good morning, pagpalain ng Diyos ang iyong pangangailangan sa buhay. Andito na ba si Jessica Palt? Andito na. Grace, andito na ba? Good morning kay Herman Centino, Pastor Herman. Good morning po. At pagpalain din po ng Saan Diyos. ka man naroroon, Pastor Jason Cloud, nawa ay nasa mabuti kang kalagayan. Maureen Palermo Marcelo, good morning. And God bless po.
Richmond Barola, good morning sa Pulong Buhangin. Kapatid ni Mitch Barola, amen. Good morning po and God bless po. Lobby ng Diyos, magkakaroon ng Bible study dyan. Inaayos lang ang mga schedule. At kaya nga, bubulabugin natin ang buong Santa Maria, Bulacan. By the power of the Holy Spirit. Without the power of the Holy Spirit, wala tayong magagawa. Amen. At pagpalain ng Diyos ang pamilya ni Elsa de Chavez Parilla. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. Ayun, nakita ko na si Jessica Paul. Amen. Good health, Jessica. Good health para din kay Ruby and Knights. Amen. At sila'y mga tinatrangkaso. Sumain nyo ang pagpapala ng Diyos at lakas ng ating Panginoon. At good morning kay Brother Toti Alcantara. Mamaya po, alam ko, sisikat ang haring araw. Hindi maaaring laging bagyo. Sisikat at sisikat ang haring araw at tayo ay pupunuin ng kanyang kaluwalhatian. Rain or shine, 5:30 in the afternoon. Mamaya, midweek service. At tayo'y kakain ng matinding salita ng Diyos at lulubog tayo sa presensya ng ating Nagising na Panginoon. si Pastor Alan. Nagising na. Masama pakiramdam niyan sa kasi Sister Pia kagabi, kaya wala sila. Kumbaga ay siguro mga, ano pa yun nung nakaraan pa si Pia. Si Pastor Alan always naman na masama pakiramdam. Amen. Palakasin ang praise immune God. system natin. Ayan, Amen. palakasin. Sa kapag exercise talaga, kailangan natin mag-exercise. Pasama po sa panalangin si Oliver de los Santos, nilalagnat po, at si Sinaida de los Santos po. May Pagalingin mga po kayo ng trangkaso po ating sila. Panginoon. In the name of Jesus, Amen, nawa amen. ay lisanin na kayo ng mga trangkaso at lagnat na ito sa pangalan ni Jesus. In the name ito po ay of kahilingan ni Jesus. Sister Marites de los Santos Ignacio. Pastor Alvin Clemente, Pastor Angelic Clemente, at sa inyong napakagandang anak, si Anika Clemente, good morning and God bless po. Hallelujah. Sumaati ng grasya ng ating Diyos. Amen. Sabi ni Pastor, lagi daw nauubos ang oras niya. Okay. Sige, mamaya lahat ng oras ay sa iyo. Amen. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. At tayo po ay, Pastor James, si Pastor Alen, tayo po ay magpuri at tumawid sa ating Panginoon. Amen. Amen. Magbatak-batak tayo ng buto. Sarap sumamba sa Panginoon. Tulog ng Hallelujah. maaga, sabi ko lagi, tulog Praise ng the Lord. maaga. Lord to God. Gising ng madaling araw. Ayan. Para tayo ay DDS at nakakapag-exercise pa. Tayo ang mag-a-adjust sa oras, hindi yung oras ang mag-a-adjust sa atin. Para yung maghapong ito ay naka-line up na yung gagawin natin. Amen. Amen. Si Pastor Alen, hallelujah. At gusto ko magbatak-batak ng buto. Amen. Good morning po kay Nanay Emma Centino. Good morning kay Brother Ari Scarpio. Hallelujah. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon ng inyong buong sambahayan. Hallelujah. At samahan tayo lagi sa bawat desisyon na ating gagawin sa maghapong ito. Mamaya po, 5:30, midweek service. Bukas, Pastor Lauro, special edition morning devotion. Dalawa po ang ating guest. Sila po ay si Pastora Annie Oxendine at Pastora Jelek Oxendine. Pastora Jelek Gayagoy Clemente. At ang sabi nila, ang puhunan daw nila ay inagapan nila magpareban. Para maganda sila. Ayan. Dapat always. Di ba, Nene? Sister Faith Smith, di ba? Dapat always beautiful. Amen. Glory to God. Dapat marunong tayo magdala sa sarili natin. Good morning kay Rona Tatoy. Amen, amen. Kasama natin ngayon. Yes, pagpalain tayo ng Diyos. Alam mo, yung mga demonyo dapat yan ay hinahadlangan. No? Huwag pabayaan, jabloy, humadlang. Ayan. Kahit dumating ang problema, Amen. hallelujah na Yes, tayo Lord. magpakailanman Yes, sa Lord. Yes, Lord. Lord. Hallelujah mean purihin ng Diyos. Amen. Kaya tayo imawit sa Panginoon. Hallelujah kailanman. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Be with us, Holy Spirit. Hallelujah kailanman. Huwag pabayaang jablo'y humadlang. Problema'y dumarating, itaas ang kamay at magpuri.
Hallelujah, kailanman. Hallelujah! Hallelujah, kailanman. Huwag pabayaang diablo'y humatlang. Dubi-dubi-dubi-du, problema'y dumarating. Itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah, kailanman. Palakpakan natin ang Diyos. Come on, purihin natin. Sige po, palakpak nyo yung kamay nyo. Para gumagalaw ang mga dugo, nagsisirculate ang mga dugo. Pati po palakpak, kailangan may tunog yan. Para sa Diyos. Sabay-sabay tayo, Pastor. Ganun o. 1, 2, bilis. Yan! Diba? Hallelujah, kailanman. Woo! Huwag pabayang diablo'y humadlang. Dubi-dubi-dubi-du, problema'y dumarating. Itaas lamang ang kamay. Magpuri. Hallelujah, kailanman. Ano ginagawa ng Kristiyano pagising sa umaga? Pagkagising sa umaga, ikaw ang nasa isip. Kaya buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapaindak, puso ko'y umaawit. Ang mga paa ay sumasayaw. Ay sumasayaw. Makala. Bewang! Bewang ko'y kumikembot, paa Ako'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuri. O, lundag ang mga Kristiyano. Lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Sige po, palakpak ang kamay. Come on! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang buhay ng Kristiyano ay masaya po talaga. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Walang amoy. Masayang tunay Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masaya. Ang buhay ng Kristiyano na nagmamahalan. Ang buhay ng Kristiyano ay pag may pagmamahal yan, lagi nakangiti. I don't like people na at lagi nakasimangot. I don't like. Nagmamahalan. Nagmamahal. Ang buhay ng Kristiyano. Ang Kristiyano ay Nagkakamayan. Kamay. Yeah, ganyan. buhay. Dinoble kakamayan. Pagkakamayan, buffet yun. Ayan. Amen! Buhay ba ang Diyos? Amen! 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 Buhay! Buhay! Buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay! Buhay kailanpaman. Buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay po ang Diyos. Si Jesus ay. Amen. Taas nyo kamay nyo. Shake it, shake it, shake it. Para hindi mga walang high blood, walang arthritis, nasisirculate ang dugo, kaya pag tumayo, posture na posture. Amen. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay. Taas ang kamay. At mamaya po, midweek service, 5:30 in the afternoon. Bukas, Pastor, special edition. Ang ganda ng mensahe ni Pastora Ani at ni Pastora Gile. Katunayan, di ko alam. Hallelujah. Ano si Jesus? Buhay! Woo! Ang Diyos
Diyos ay buhay at nakikita at naririnig tayo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Take it away, Pastor. Take it away, Pastor. It's your turn. Okay, tayo po ngayon ay dadako sa salita ng Diyos. Yes, praise God. Ang ating pong paksa ay Christian business. Ayan. Business. Kristyanong mga abala. Christian business. Ayan. Let us open our Bible, Pastor Ruby. Sige po. Dito po sa Business. It's August 24. Sinusulat ko yan sapagkat ito'y alaala ko. Lahat ng salita ng Christian business. Okay, tayo po ay magbukas ng Bible. Luke chapter 12, verse 13 up to 21. 12, 13, 21 po ng Lucas. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko ng aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Di naintindihan itong mga ito kung anong ibig, kung anong purpose ni Lord. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglalagyan ng aking ani. At gigibain ko na ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, hallelujah, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, ito po ang mga salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, bago ako magbigay ng insight, mga kapatid, meron akong tanong. Nong. Ito po ang tanong. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, Hawak na po sa keypad nyo para makatype. kung bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na ikaw ay mabubuhay na lamang sa maghapong ito, ano ang iyong pagkakaabalahan? Kung bibigyan tayo ng Diyos, Na mabuhay sa maghapong ito, ano ba yan? Last breath na namin? oo, last Okay. ano ang maaari mong pagkaabalahan sa iyong buhay? Ang topic natin, Christian business. Amen. Kasi, Pastora, maraming Kristiyano. Ako na lang magbabasa, Pastor. Maraming abala kasi ngayon, Pastora. Kaya Oo nga. alamin natin sila sa kung anong pwede nilang pagkaibala. Kung bibigyan ka ng Diyos na mabuhay sa maghapong ito, sa maghapon na lang na ito, at mamaya ay babawian ang buhay mo, ano ang pwede mong pagkaabalahan sa maghapong ito? Sige po, type na po kayo. Kung bibigyan tayo ng Diyos ng last breath, huling buhay na natin sa maghapong ito, ano ang ating gagawin? Ganoon. Pagkakaabalahan. Pagkakaabalahan. Sagutan po kayo. Okay, tingnan na natin kung meron ng mga sumagot. Aayain ko po 2 kong kapatid sa church upang makapakinig ng gospel. Palagi ko pong ginagawa, ngunit busy daw sila. May work. Sabi po ni Sister Lala de la Cruz. Sige po. At wait tayo sa iba. Kung bibigyan kayo
ng pagkakataon ng Diyos Na mabuhay sa maghapon na ito. maghapong to, last breath na, ano yung ating gagawing pagkakaabalahan? Sabi po ni Brother Aris Carpio, maglilingkod po. Sabi po ni Patricia Concepcion, susulitin na po ang oras na makapaglingkod sa bahay, sambahan ng Diyos. Sabi naman ni Sister Faye Smith, pray and ask for forgiveness, make peace with everyone. Sagot naman po ni Sister Mary Joy Atencio, ako po magpupuri sa Panginoon maghapon. Sagot naman ni Graciel Miguel Pagya, nais ko po sanang ayain ang buong pamilya ko para makapakinig po ng gospel. Sagot ni Sister Zenith Nesenib, nasayaw, magdasal at magpatawad. Sagot naman po ni Brother Ronilo Bunyaw, tawagin ko ang pamilya ko at sabay-sabay kaming magpe-pray at mag-repent. Praise God, naniniguro na siya. At sagot naman po ni Brother Rene, tuayon, aakayin ko po silang mga kapatid ko and kaibigan ko sa presensya ng Panginoon. Sabi ni Beta Solangon, humingi ng tawad sa lahat ng nagawaan ng pagkakasala. Sulitin ang araw para makapaglingkod pa, makasama ang pamilya at manalangin, magpuri hanggang sa huling hininga. Amen. Sagutan po ni May Dosil, mas gugustuhin ko pong sulitin yung oras ko sa loob ng church. May watch out your words. Meron na tayong mahuhuli dito. Ating Palawan Princess. Sagot naman niya, Nanet Versosa, ibigay ang buhay sa Diyos. Sagot naman ni Ate Elizabeth Tan, pray and share the Word of God. Ang Kuya Andre Canto, makinig po ng mabuting balita kasama ang buong pamilya. Ire-refresh nila yan. Amen. Sister Jessica Surio, mananalangin po. Sabi po ni Sister Edna Elibaran, Assistant Coordinator ng Obrero of Quezon City, hihingi ako ng tawad sa Panginoon at manalangin maghapon kasama ang pamilya ko. At ang sagot ni May Dosil, at isa pa, kahit sa huling pagkakataon, masama ko sa church pamilya ko. Sagot naman ni Sister Linda Ramos Lam, i-share ko po ang morning devotion sa lahat ng mga mahal ko sa buhay. Amen. At ang sagot naman ni Sister Elizabeth Tan, pray and repent. Si Marilyn mo, kakatagpuin ko po ang aking buong angkan. Mag-Bible study, ano lang yun Isipin natin, halimbawa 12 hours na lang. Magsayawan, magkantahan ng papuri sa Diyos. Sasabihin kong manatili sila palagi sa piling ng Diyos. Lalo na aking mga anak. Amen. Tapos nag-rapture, ikaw na iwan, tapos sagot naman ni Rene Tuayon, amen. Blessed morning po, sagot ni Brother Ramiro. Kasama din natin, Sister si Sedak Meshak Abenedgo sa kanyang nanay. Good morning po sa Pulong Buhangin. Sagot ni Pastora Ani Oxenday, makakapag-share sa kabutihan ng Diyos sa anumang kapamaraanan. Sagot ni Mami Telma, mga Sir Chan, Caloocan City. Good morning po, Pastor Lauro. At ang sagot naman po ni Rovian Garcia, pagsisisihan ko pong aking pagkakamali at sana po'y maabutan akong naglilingkod sa kanyang dambana po. Amen. Ako po, Diyos ko. Robian, what's your word? Sagot naman po ni Sister Nati Carillo ng Manila, lilikumin ko po ang aking pamilya, makinig ng mabuting balita at magpuri sa Diyos. Sagot naman po ni Sister Wilma Bazir, humingi po ng kasalan po sa Panginoon at magdasal. Humingi ng patawad at magdasal. Sagot naman ng ating 6-footer na Michael Alcantara, isama ang buong pamilya ko at sama-samang magpupuri sa Panginoon hanggang sa huling sandali. Isisave talaga natin yung family. Ay, ito na ang ating Daddy Grooving Daddy sa Australia. Brother Joaquin Diaz, manonood po ako ng sine at kakain sa favorite kong Mamon Look. Handa po ako naging citizen of heaven anytime. At talagang siya, self-centered. Hanggang sa huling sandali, kakain pa rin siya. Kasi Pastor Ruby, Julie Solano, hingi ng patawad. May Dosil, Nay! May reason po kasi ako doon kung bakit mas pinipili. Ka dyan. Tumigil ka, May. Sagot po ni Cecil Meneses, ako po sasamba sa ating Diyos, hahanapin ko po si Saldi, magpapakasal po kaming muli at magmamahalan kasama ng aking mga anak. Sagot ni Pastor Arnel de la Cruz,
papatawag lahat ng mahal sa buhay. Tatay Celso, tara na kayo. At Tatay Ople, magbibigay ng last message. Magsisi na kayo at magbalik loob sa Diyos. Magpatotoo, tapos magwo-walling siya. Magpapatotoo about the gospel. Baka makinig na sila. If alam nila na mamamatay na ako. Sagot naman ni Sister Baby Obani, pag last na po ng buhay, the best pong gagawin. Paano po kung hindi pa? Ayan, ako sumagot, mainit agad si Sister Baby Obani. Hindi po gagawin po lahat ng mamamatay. Hindi po gagawin po lahat ng mabuti. Ito ang ating coordinator ng Tikbe. Sister Josie Eternal, pipilitin ko pong dalhin ang pamilya ko sa huling sandali. Manunutok na siya. Sa magapon na tututukan na niya kanyang pamilya. Punta kayo doon sa church at makinig kayo ng salita ng Diyos. Sagot ni Ramiro Acosta, talagang nakikinig siya at talagang ready siya sa pagsagot. Ano po ang tanong? Ayan. Ang tanong, Brother Ramiro, kapag bibigyan ka ng Diyos, lagyan na natin, siyempre, maghapon na lang yon na mga 8 hours. Kung bibigyan ka ng Diyos, halimbawa, sabi ng Diyos, Ramiro Acosta, ngayon ka na lang mabubuhay sa maghapong ito. Itong maghapong ito, ano ang pwede mong pagkaabalahan sa buhay? Magja-jogging yan. Magja-jogging yan, saka magbabike. Yun po, Brother Ramiro ang tanong. Sagot po ni Sister Marites Ignacio, maghapon po ako mananalangin at magpupuri. Hihingi ko po ng tawad ang mga pagkukulang at mga nagawang kasalanan ko sa paglilingkod at ipapanalangin ko ang aking mga nag-backslide na buong pamilya ko na makunat pa sa belly ko'y ayahin ko sila sa Diyos. Kumbaga, bago siya manalangin, oy, mga anak, ikaw asawa ko, mga makukunat pa sa belly ko. Tara na kayo, mananalangin na tayo. Ganun ang gagawin niya. Pastor Joel Dayalag doon, pasalamatan ng Diyos dahil makakasama ko na siya. Sister Elisa, yun, ang ganda nito. Elizabethan, isusuko lahat kay Lord. Magpapasalamat si Pastor Joel. Gusto mo ngayon Pastor Joel? Okay. At Sister Elsa de Chavez Parilla, mag-pray po at manghingi ng kapatawaran sa Diyos. Buhay na si Jessica Palt. Sagot ni Jessica Palt ng North Carolina, gagawin ko kung ano ang kalooban ng Lord na dapat kong gawin. Hindi na yung kalooban kung alam ko. Kasi marami kasing alam ang tao na dapat gawin kung yun na ang huling mga oras. Kaya lang, marami tayong ginagawa na akala natin tama at mabuti. Pero hindi natin sinasangguni ang kalooban ng Lord. Ayan, nagparinig na siya. No? Mainit na naman to si Jessica Palt. Richmond J. Mirabete Barola. Ayan, Pastor Jason Cloud, pa-check po ng messenger nyo. Ayan, nag-PM siya. Sagot naman ni Grace, di na po ako sasagot kasi iba po sinasabi nyo sa comment ko. Sagot ni Grace. Kasama daw po sa prayer, Richmond. May second daw po. Okay, praise God. Be healed, Brother Richmond. Sagot po ni Brother Grace. Sister Grace Oloya ay mamahalin, patatawarin si Randy Oloya at magpapakasal muli sila. Ayan. At sagot naman ni May Dosel, ay nanay, tawan-tawa ako sa iyo. Sagot naman ni Mary Gepitan, sa pamilya ko po, sa asawa ko, at sa anak ko po, sa lahat na nagmamahal sa akin po, at sa Panginoon Diyos po. In Jesus' name, Amen. At pati si Jessica, tawa na ng tawa. Sabi ni Pastor Jason, pupuntahan ko po si Sister Marikit Salazar at family niya. Aakayin ko na po siyang makaate ng family niya dito sa JCTRL Church. At ako'y magpapaalam nagsagawain bago lumisan sa mundo. Kala ko naman, aakayin mo't magpapakasal na kayo. Ba't mo? Sagot naman ni Pastor Arnold de la Cruz, the best po kayo, reader and commentator, buhay na buhay, praise God. Sagot ni Pastor Angelique Clemente, sa pilitang papupuntahin ko sa church ang family ko na taga-Balutan para makapakinig ng gospel. Kitang ulo nyo. Para sabihin sa kanila na kung gusto po nila kaming mag-reunion sa langit, sumampalataya sila sa gospel. Amen. Si Brother Ramiro sumagot na. Ang maglingkod po sa Diyos, mag-iikot po sa buong barangay dito sa amin upang makaakay. Wow! Kala ko para kumandidato ng barangay captain. At Sister Telma, mga Sir Charles, seek the kingdom of God through prayers and reading the Bible and reflect on it.
Then call all my family praising the Lord to be led by Pastor Sunny and Lilibet and family. Wow, demanding. Meron siyang mga ni-request na na mga worshiper leader. Sagot ni Marlita Golondrina, lahat ng comment dyan na po gusto kong gawin. At si Jessica at si Grace walang ginawa, kundi tumawa ng tumawa, pati si Sister Lala, pati ba naman si Sister Zenip na sayaw, tawa pa ng tawa. Sagot po ni Sister Linin Leyva, sisikapin ko pong makapaglingkod sa Diyos hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Amen. Ito, Sister Emma, nais ko maakay ang anak ko, si Junjun, sa gawain ng Panginoon. Sana matulungan ako ng Panginoon. Amen. O sabihin nyo, Junjun, mamamatay na tayo, mamamatay ka na mamaya. Punta ka na sa Diyos. Ako ganun eh. O Jessica Pat, lagi tayong big time. Comment sa'yo, Mami. Yes. At tawa ng tawa si Graciel, pati si Pastora Annie Oxendain, pati ka ba naman, Pastor Arnel? Praise God. Ayan. Senip na sayaw, malungkot. Andon siya sa pagbaba ng araw. Pastor Jason Healing sa Sipon, amen. Ni Richmond, be healed at pagpalain tayo ng Diyos. Meron po akong dalawang kapatid na lalaki na hindi po nakakapakinig ng mabuting balita. Maakay sila hanggang sa huling sandali, sabi po ni Pastor Herman. Ayan, pati si Ami ay tawa ng tawa. Sagot po ni Garcia, si Ate Yang Garcia. Ayan, pipilitin kong makasama ang mama at anak ko sa church para makasama na kami. Ano ba naman, Ate Yang Garcia? Tatatlo na lang kayo sa pamilya, di pa nabuborn na ganyan. Amen. At sagot po ni Nanay Ronelia Escueta, ako po magpapatotoo sa hirap at ginhawa sa mga kamag-anak ko sa Antipolo. Ano na lang 30 minutes na lang po, Nanay Nelia, yung bibigay na buhay. Siyempre, bibiyahe ka pa Antipolo, kaya pa ba yun? Pastor Ruby, seriously speaking. At lumalang buhay dahil sa mabuting balita. Amen. Seriously speaking, mga kapatid, ito po aking tanong, realidad po ito. Hindi po ito gawa-gawang tanong, that is the reality. Ang tanong kung sa maghapon na lang ito ka ay bibigyan ng buhay ng Panginoon, ano ang pwede mong pagkaabalahan? Sagot ni Pastor Jovel Dayalag doon, sa aking pagbiyahe ng bus, sa halip na pa-Maynila, dadaling ko sa main church. Nanakawin niya yung bus, dadaling niya sa main church ang aking mga pasahero para makapakinig ng gospel. Decision agad ganda No, mga decision agad. Amen, praise God. Pastor Lauro, ako di mo ako tatanungin, halimbawa, ano na lang, Maghapon na lang na ito ang buhay natin. Okay. Si Cyril, tanungin muna natin. Cyril, kung ikaw ay... Cyril Estrada, Kung sasabihin ni Lord na, Cyril, sa maghapon na lang na ito ay mabubuhay ka, ano ang pwede mong pagkaabalahan sa buhay? Paghahandaan niya yung pagdating ng Panginoon. Wari ba sa haba ng panahon na yan na binigay sa iyo, ngayon ka palang maghahanda? 1, 2, Ayun ang 3. problema. Bang. Ibig sabihin, walang naman. Amen. Ang tanong ko kasi, Pastor Ruby, napakaseryosong tanong to At ito ay realidad to ng buhay. Kung sasabihin mo, ngayon ka palang mag-aakay, mahabang panahon na ibinigay sa ng Lord, tapos sa maghapon na lang ito, doon mo na lang gagawin? Di ba naman, nga siya, kumbaga. Kaya parang late nga siya mag-isip. Ganun siya, Pastor. Late siya ng 3 years. Kasi, Pastor Ruby, maraming mga Kristiyano nagbibisi-bisihan ngayon. Yes. Ano tanong mo? Marami nagbibisi-bisihan ngayon. Kaya ito, nagulat tayo. Yung kasing binasa natin, Pastora Ruby, sabi nung mayaman, marami na akong kayamanan. Marami na akong pagkain, di na ako kukulangin, mamamahinga na ako. Charles Imperio, pakinggan mo At sabi saka dito, si Jennifer Tamayo Lasio, Shirley Solangon, Nabeli Medrano, Mardy Rose Gubo, Rodelisa Grabador, kasama natin ngayon. Marilyn Lam, good morning po. Alalahanin po ninyo, meron pong maling klase ng pagiging busy. There are wrong kinds of busyness as a Christian. Sabi dito sa verse 19, verse 18. Dito sa ating tekstong binasa. Okay, umpisa natin sa verse 17. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani.
Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Hindi na raw siya kukulangin habang buhay. Parang hawak niya ang buhay niya eh. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Hala? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Hindi mo lang nabigyan ng pagkakataon. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng busy sa pag-iipon ng kayamanan. Hallelujah. Sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang tanong pong ito, realidad po ito. Sino ang nakakaalam na bukas makalawa buhay pa siya? Ay nako, walang nakakaalam, Pastor. Sino ang nakapagsasabing siya ay bukas mahalaga ay buhay pa siya? Kaya itong mga Kristiyanong ito na nagbibisi-bisihan, that is the wrong kind of business. Merong maling pinagkakaabalahan ang mga Kristiyano. Kasi po, mga kapatid, maraming Kristiyano ngayon nagpapaalam na sa ministry. Kasi hindi na daw nila magampanan. Busy-busy na raw sila. So, kaya sila nagpapaalam because they are busy Christian. In what? Saan tayo busy? So baka maling pinagkakaabalahan sa buhay itong ginagawa natin ngayon. Kaya ang tanong ko, kung kukunin na ng Diyos, babawiin na ng Diyos ang buhay natin sa maghapong ito, ano ang pwede mong pagkaabalahan? Ang iba naman, ano mang sagot? Mananalangin, hihingi ng tawad. Ngayon lang tayo mananalangin. Ngayon lamang po tayo hingi ng tawad. Tama po yung sagot nyo. Pero kung ngayon nyo lang ho ito gagawin, dapat ginawa na ho natin ng mga nagdaan. Kasi kung maghapon na lang, paano na lamang po natin ito magagawa? Yung mag-akay ka, ang hirap po eh, di ba? Ilang beses natin inaakay. Pero hindi po sila madala. Kasi alam niyo po mga kapatid, hindi po kasi maramdaman na tayo totoo sa ating ginagawa. Hindi po kasi kadalasan totoo yung ating mga ninanais. Pero kapag ang isang may sakit, Pastora Ruby, na tinaningan na siya ng buhay ng doktor, nasasabihin 1 month to live ka na lang. Hallelujah. Iyong gagawin na iyon nung may sakit. Totoo siya sa kanyang sasabihin, totoo siya sa kanyang gagawin. Pero hanggat hindi pa realidad, hanggat hindi pa dumarating sa atin yung isang katotohanan sa buhay, hindi po tayo nagiging seryoso. Ito pong mensaheng ito ay nais ko pong iparating doon sa mga Kristiyanong nagbibisi-bisihan. Alam niyo po, there is a wrong kind of business. Kaya sana po ito ay maging mensahe po natin. Be true to ourselves. Business in many things without God is a wrong kind of business. Ang pakiging abala sa maraming bagay na wala ang Diyos o mahiwalay sa Diyos ay isang maling pinagkakaabalahan sa buhay. Naalala ko, Pastor Ruby, si Marta. Sabi doon sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Busy din yun, si Martha. Napaka-busy nun eh. Oo. Lagi At tingnan natin. Luke? Tingnan natin Ano, yung saan yung Pastor? Luke chapter 10, 38. Busy rin to eh. Ito ay isang Kristiyanong busy. Alamin natin, ano ba yung mga maling pinagkakaabalahan? Ano ba yung maling bagay na nagiging abala tayo na mali?
Ano yung maling bagay na nagiging kaabalahan natin? Nagpatuloy si Jesus at sa kanyang mga Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, busy ka. Naliligalig ka at busy ka, abalang-abala ka sa maraming bagay. Ano yung maling pinagkakaabalahan ng isang Kristiyano? Ano yung maling kaabalahan ng isang Kristiyano? Yung paghahanda po ng pagkain, hindi po masama yan. Kailangan po natin yan. Hindi po yan minamali ng Diyos. Kailangan po nating magluto, kinakailangan natin maghanap buhay, kinakailangan natin yung mga mabubuting bagay para sa ating sarili, para sa ikabubuhay natin. Hindi po against ang Lord yan. Pero kung nagpapakaabala ka sa maraming bagay para sa sarili mo lamang nakapakanan, and that is the wrong business apart from God. Si Marta ho, abalang-abala. Sabi ni Lord, Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming bagay at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Pinakamainam. Pinili ni Maria ang magpakaabala sa presensya ng ating Panginoon. Amen. At ang sabi ni Lord, ang mga bagay na ito na pinili niya ay hindi na aalisin sa Kanya. Huwag po nating kalilimutan, ang maghanap buhay tayo, ang magtrabaho tayo, ang lahat ng bagay na alam nating mabubuti, ang Diyos hindi po against. Pero kung yan lamang ang ating pagkakaabalahan at wala tayong magiging panahon sa Diyos, that is the wrong kind of business. Kaya mga kapatid na minamahal sa Panginoon, sa ating mga Kristiyano, nakakalungkot kasi, hindi mo na nga nagagampanan yung ministry mo, may lakas ka pa ng loob na magpaalam sa ministry dahil hindi mo na magampanan ang ministry mo. Kung ikaw ay bibigyan na lamang ng Diyos sa maghapong ito, ano ang pwede mong pagkaabalahan? Wow! Kaya pag-usapan po natin mga kapatid ngayong umaga, ano yung mga klase ng pinagkakaabalahan na hindi tama? Ano yung pastor? Una, when we are busy only for our own benefit, that is the wrong kind of business. When we are busy only for our benefits apart from God, that is a wrong kind of business. Example na nga po dyan, yung kay Marta. Siya ay abalang-abala sa maraming bagay, kaya lumapit pa siya sa Panginoon at ang sabi pa ay, pakisabi naman po sa kapatid ko, natulungan naman ako sa aking ginagawang kaabalahan. Ay si Maria, nagluluto din kasama niya. Pero nung nagturo ang Panginoon, mas inuna niya yung pakikinig kaysa doon sa pagluluto ng pagkain. Kaya dito sa dalawang ito, si Marta, yung pinagkakaabalahan ni Marta, hindi po mali yun. Hindi po against si Lord. Ang against doon sa kanyang business, ang mali doon sa kanyang kaabalahan, naroon ang pagkakataon na makapakinig ni siya ng Word of God, na makaroon siya ng pagkakataon makasamba sa Word of God, makasamba kay Lord, nandun ang pagkakataon na makapaglingkod siya sa Panginoon, mas inuna niya pa
ang pagpapakaabala sa ibang bagay. And that is the wrong kind of business. Secondly, when we forget that our life is in the hands of God. Magpakaabala ka na sa maraming bagay sa buhay, pero wag mong kalilimutan na ang buhay ay nasa kamay ng Diyos. Amen. Katulad nung ating binasa, sabi noon nung lalaking hangal o ng mayamang hangal, nagproduce, nagpakaabala siya sa maraming bagay para magpayaman. Iniisip niya na ang kanyang kayamanan, yun ang magpapahaba ng kanyang buhay. Gaano man karami ang kayamanan nating naipon, ang buhay po, wag nating kalilimutan, ay nasa kamay ng Diyos. Sabi nga po sa Romans chapter 14, verse 7 to 9. In Romans 14, 7 to 9, sabi po dito, Romans 14, 7 to 9. walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Ganda nun Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mamatay o sa mabuhay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Kaya tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, hindi sa ganang sarili natin. Hindi sa mga bagay na pinagkakaabalahan natin sa mundong ito, kundi ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. Kahit pa gusto kang mabuhay pa ng mahaba, kung hindi ka na pahihintulutan ng Diyos, wala ka na pong magagawa. So, ang wrong kind of business, when you are busy, when you are forget that our life is in the hands of God. Another thing, brothers and sisters, when we forget our accountability to God. Hahayaan ka ng Diyos na maging busy ka sa lahat ng bagay, pero wag mong kalilimutan isang araw, magsusulit tayo sa Panginoon. In 2 Corinthians chapter 5, verse 9 to 10. In 1 Corinthians chapter 5, verse 9 to 10, sabi po ni Pablo, kaya naman ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat ang bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Gaano man po tayo kabisi sa ating mga pansariling kapakinabangan, huwag mong kalilimutan na tayo po isang araw ay magsusulit sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid na minamahal sa Diyos, hindi po, alam mo po, Pastora Ruby, ang pagiging busy, ang pagiging busy, ang pagiging abala, iyan po ay ebidensya ng isang taong masipag. Pero kung ang kasipagan po natin, ang ating pagiging abala at dahil sa kasipagan, nang hiwalay sa Diyos, ito po ay maling
at kaabalahan sa buhay. Kaya meron pong wrong kinds of business ang mga Kristiyano. Amen. Kaya sa pangalawang bahagi po, mga kapatid, alam niyo po, meron pong sinabi itong si Propeta Ageo or Hagay. Hagay. In Hagay or Ageo, in chapter 1, verse 3 up to 10. Ayan, ano nga lang, Hagay. Hagay. Sa Ageo, sa lumang tipan yan. Lumantipan po yun, lumantipan. Sabi Hagay. dito. And Ageo, chapter 1, verse 3. Sinabi nga ni Yahweh sa mga Israelita sa pamagitan ni Propeta Ageo, ang gaganda't maayos ang inyong tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila ay parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kalingningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Hallelujah. Naghahangad kayo ng maraming ani, ngunit kakaunti ang inyong nakakamtan. At nang iuwi ninyo iyaon, ay isinambulat ko. Bakit? Ito nangyayari sa inyo, sapagkat may sariling tahanan kayo samantalang wasak ang aking templo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kayo napapatakan kahit hamog. Kaya hindi kayo makabuhay ng inyong pananim. Ito ang sabi ng Panginoon. May sumbat po ang Diyos sa bansang Israel sa pamagitan ni Propeta Hagay ay ipinarating ang saloobin ng Diyos sa kanyang bayan. Mula sa pagkakabihag nila, sila ipinabalik, nagkaroon ng pagkakataong bumalik sa Jerusalem. At itong mga Israelita, wala silang pinagkaabalahan, kundi pagandahin ang kanilang sariling bahay. Pero ang bahay ng Diyos ay sira-sira. Kaya sabi ni Lord, nagtatanim kayo ng marami, kukunti naman ang inaani nyo. Bakit? Kasi iniihipan ng Panginoon kaya hindi nila kumikita kayo sa inyong mga trabaho, ngunit may utang pa rin kayo. Kasi para kayo naghuhulog sa buslong butas. Alam niyo po mga kapatid, kapag ikaw po ay Kristiyano at wala kang panahon sa paglilingkod at sa panahon sa Diyos, kahit anong pagsisikap mo, wala kang magagawa at wala kang maiipon. Kasi alam ng Diyos na mali ang iyong pinagkakaabalahan. Ano sabi ng Panginoon in Mark chapter 8, verse 36? Mark 8 to 38. Ano nga ba ang mapapala ng isang tao? Makamit man niya ang buong daigdig, kung ang kanyang buhay naman ang siyang mapapahamak. Ano ang maibabalik, ano ang maibabayad niya para mabalik sa kanya ang buhay? Ang ating po kasing buhay, ang ating kaluluwa, hindi po yan ating sarili. Actually, patungo po sa kapahamakan. Pero si Lord ang magbabayad ng ating buhay. Kaya ang buhay po natin, hindi naganang sarili natin, kundi ito po ay para sa Diyos. So ano po ba ang dapat nating gawin? Ano po ang dapat nating alalahanin para ang ating pagkakaabalahan ay hindi isang maling pinagkakaabalahan? Una po sa lahat, things to remember to avoid danger of business in life. First of all, remember that our body is a temple of God. Amen.
in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Our body. Para maiwasan po natin yung panganib sa pagiging abala ng isang Kristiyano, dapat nating iisipin lagi ito. 1 Corinthians 6:19. 6:19 to 20. Ito po ang sabi po ng Bible. Ayan. 1 Corinthians 6:19, 20. Okay? Okay, sabi dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Isang bagay po na dapat po nating isipin palagi para hindi po tayo malagay sa panganib yung ating pagiging busy sa buhay. Remember that our body is a temple of God. Yan po ang sinabi ni Pablo sa kanyang sarili in Galatians chapter 2 verse 20. Secondly, remember the command of God. Alalahanin mo yung utos ng Panginoon para hindi tayo ay malagay sa panganib ng ating pagiging busy. Kasi maraming Kristiyano po ngayon busy sa trabaho pero walang panahon sa Diyos. Ang Diyos po hindi against sa trabaho natin. Hindi against sa pagkakakitaan natin. Hindi against sa negosyo natin. Ang Diyos po ay napakabuti niya. Bakit? Kasi binibigyan tayo ng pagkakataon na maging busy sa lahat ng ating ginagawa, pero wag nating kalilimutan ang isang araw para sa Diyos. Amen. Amen. Exodus chapter 34 verse 21. Exodus 34 verse 21. 6 days are set aside for work, but on the Sabbath day you must rest, even during the season of plowing and harvest. Sabi pala niya yan, utos pala utos niya. yun. So, ibig sabihin ni Lord, 6 na araw magtrabaho tayo. Kasi alam ng Diyos, sinaintindihan natin ang ating ikabubuhay ay ang magtrabaho. Sabi ni Lord. Pero pagdating ng ika-6 na araw, ika-7 araw, ibigay mo ang isang araw na iyan sa Panginoon. Dahil gusto niyang kasama kanya sa kanyang pamamahinga. Amen. Ito po ay utos ng Diyos sa bansang Israel. Maging sa panahon ng pagtatanim, maging sa panahon na umaani ka na. Yes. Alalahanin mo isang araw na iyon ay para sa Panginoon. Aani na lang yun, Pastora Ruby. Pero hihinto pa rin siya sa pag-ani dahil may isang araw na itinakda ang Diyos para sa Kanya. Mga kapatid, hindi po masamang magtrabaho. Pero kung idadahilan mo ang trabaho dahil wala ka ng panahon sa Diyos, mag-ipon ka man na mag-ipon, isubsub ang mukha mo sa pagtatrabaho, at the end of the day, wala't wala pa rin. Bakit? Yung pagiging busy mo ay nagiging mali kasi nawawalan ka na ng panahon sa Diyos. Third, remember that life's purpose is to please God. Huwag mong kalilimutan, kapatid, gaano man kabisi ka sa buhay, huwag mong kalilimutan kung bakit binubuhay ka pa ng Diyos ngayon, dahil ang buhay, ang ibig sabihin niyan, ay to please the Lord in your life.
Remember, para hindi ka magkamali sa kabisihan mong yan, di ka malagay sa panganib, lagi mong tatandaan, life's purpose is to please God. Is to please God. Sabi nga ni Kuya Joaquin nung isang gabi, ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit ini-extend pa ni Lord ang buhay? 7 years daw. 7 years na daw yun. Para Diyos eh. Na supposed to be, naihanda na yung burol niya eh. Dahil ililibing na siya. Talaga as in, patay na. As in, di ko alam kung patay na siya o mamamatay pa lang. Pero sa kabila noon, in-extend pa ni Lord ang buhay niya. Kaya nagtatanong siya, ano ang purpose? Alam niyo po, Brother Joaquin, o sa lahat ng Kristiyano ngayon, the very purpose of a Christian life is to please God. Alam niyo po, sabi ni Pablo sa kanyang sulat, sa Philippians chapter 1, verse 20 to 23, ang pinakananais ko at inaasam sa aking tungkulin ay huwag akong magkulang, upang sa mabuhay o sa mamatay ay mabigyan kita ng karangalan. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking balutit kalasag. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Gaano karaming Kristiyano ang busy ngayon na hindi nila magawang manalangin sa Diyos? Gaano karaming Kristiyano ang busy ngayon sa maraming bagay, hindi makapag-akay ng kaluluwa sa pana ng Panginoon? Gaano karaming Kristiyano ang busy ngayon sa pagpapaunlad, pagpapayaman ng buhay, hindi po masama yan. Kung makakalimutan natin na isang araw, pag tayo ay namatay, ipagsusulit natin sa Diyos ang ating buhay. Mga kapatid, pag namatay tayo at kinuha na ng Diyos ang ating buhay, hindi po tayo magsusulit sa trabahong pinaglaanan natin ang buong panahon. Hindi tayo magsusulit sa gobyerno. Hindi tayo magsusulit doon sa mga bagay na pinagkaabalahan natin ang buong buhay. Isa lamang po ang pagsusulitan natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Pag tayo po ay namatay, buong buhay mo, inialay mo sa pamilya mo na hindi mo malang nadala sa gawain ng Panginoon. Pag namatay ka, hindi ka sa kanila magsusulit, kundi ipagsusulit mo ang lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama, nung tayo pa ay nabubuhay sa mundong ito. There is a wrong kind of Christian business. Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos. Kung tayo po ay binubuhay pa sa kinabukasan, buhay pa tayo, there is always a purpose. Amen. Gawin mo na kung ano yung pwede mong pagkaabalahan para sa Diyos, kasi sa Diyos tayo magsusulit. Sabi ng Panginoon sa isang mayamang hangal, hangal sa gabing ito, babawiin ko na ang iyong buhay. Kanino mapupunta ang iyong pinagpagalan? Kaya sinabi ni Lord, mayamang ka sa paningin ng mundo, ngunit mahirap ka sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, huwag nating kalilimutan, ang may hawak ng ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung bibigyan pa tayo ng pagkakataong mabuhay bukas, ano po ba ang pwede nating pagkaabalahan? Kung bibigyan pa tayo maging ng buhay sa araw po ng linggo, saan ka po makikita ng Diyos? Sa anong lugar ka makikita ng Diyos kapag ikay binuhay pa sa darating na linggo? Oh, hallelujah. Saan kang lugar makikita at ano ang pinagkakabalahan mo sa buhay kung bibigyan ka pa ng Diyos ng buhay sa araw po ng linggo? Saan ka makikita ng lugar ng Diyos at ano ang mga bagay na pinagkakabalahan mo? Ito po ang tanong ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang ating pong paksa
busy Christian. Maraming Kristiyanong abala sa mga bagay sa mundong ito, pero walang panahon sa Diyos. Pag Kristiyano ka, huwag mong kalilimutan, kung nagagawa mo magpakaroon ng kaabalahan sa ibang bagay, sikapin mo magkaroon ka ng kaabalahan sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat po, naway pagpalain tayo ng Praise po may God. kapal. Pero pastor, di ba, talaga naman bilang isang tao, minsan, meron tayong mga pangangailangan sa pamilya. Hindi naman masamang magtrabaho. Hindi. Hindi rin masamang sabihin natin na atupagin din yung mga pangsariling pangangailangan ng... Ang mag-aral, Pastora Ruby, Oh. hindi yan against ang Diyos dyan. Amen. Hindi against si Lord sa pag-aaral. Kailangan natin mag-aaral. Pero wag mo ikatuwiran na kaya wala ka ng panahon sa Diyos kasi nag-aaral ka. Delikado yun, pastor. Kasi pag Hindi namatay maganda ka at yun. kinuha ng Diyos ang buhay mo, hindi ka sa eskwelahan magsusulit ng buhay. Harap tayo sa Diyos. Hindi ka sa professor magsusulit ng buhay. Sa Diyos ka magsusulit. There is a wrong kind of business. Kaya wag mo sabihin, kaya hindi mo na magampanan ang ministry mo dahil nag-aaral ka. Kasi nagtatrabaho ka. Hindi ka magsusulit sa trabaho mo, sa eskwelahan mo, kapag kinuha na ng Diyos ang buhay mo. Sa Diyos tayo magsusulit. Remember this. The life's purpose is to please God. Amen. Not to please ourselves, but to please God. Hallelujah. At pero pastor, meron tayong mga kapatiran na nakaka-bless. Yung bang pagbukas ng kanilang tindahan, ng kanilang negosyo, naka-open agad yung kanilang cellphone sa Word of God. Kaya yung biyaya ng Diyos, yung grasya ng Diyos, pumapasok sa kanilang tahanan eh. Ay. Ang Diyos ang bahala eh, no? Actually, Pastora Ruby, inuunawa na nga lang tayo ng Diyos eh. Bakit? Yung ginagawa natin paglilingkod sa Diyos, tira-tirahan na lang ang buhay natin. Totoo yun. Ang paglilingkod natin sa Diyos, tira-tirahan na lang ng lakas natin kasi naubos yung lakas natin sa mga bagay na pansarili natin. Sa sarili nating kaluguran, sa pansarili nating kasiyahan. Inubos natin ang ating lakas sa pansarili nating buhay. Kaya yung lakas natin, tira-tirahan na lang, yun na lang tinaalay natin sa Diyos. Pero inuunawa tayo ng ating Panginoon. Grabe ho ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Inuunawa na nga tayo, mga kapatid. Ito masakit sa Diyos eh. Hindi mo na nga magampanan ang ministry mo, magpapaalam ka pa sa ministry na hindi mo na magagampanan, lalayasan mo na. Nakalulungkot po. Ako tao lang po, pero ako'y nakakadama ng kalungkutan how much more pa si Lord. Gaano karaming Kristiyano, mga kapatid, ang ayaw nang dumalo sa gawain ng Panginoon. Ayaw nang tumupad sa tungkulin. Ayaw nang tumupad sa tungkulin. Kaninong lakas yan ang gagaling, yang lakas mong yan. Bakit ka pa nabubuhay sa mundong ito? Para bunuin ang pansarili niyong kapakanan? Bunuin ang sarili niyong buhay? Kaya sabi ng Panginoon, anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang kanyang kaluluwa naman ay mapapahiwalay sa Diyos, ano ang maibabayad ng isang tao para ang kaluluwa niya ay maibalik sa Diyos? Wala. Pero ang sino man nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa kanya, kay Jesus, at sa mabuting balita, ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. Ako po na tao lang ako, nakakadama ako ng lungkot doon sa mga taong ang titigas ng kalooban, ipinapanumbalik ka sa Diyos, inaakay mo na sa Diyos, ang daming dahilan. Akong tao, pag nalalaman ko yun, nakakadama ako ng kalungkutan, how much more pa ang Panginoon. Hindi iaalay ng Diyos ang kanyang buhay sa krus para lamang masunod ang iyong kagustuhan sa buhay. Inialay niya ang kanyang buhay sa krus, nagpakasakit siya dahil gusto niyang ang buhay mo ay mabalik sa kanya. Dahil ang gusto ni Lord, mapahalagahan mo ang buhay na ito, nakasama siya sa buhay. Hallelujah. Praise God. Na-reach natin, Pastor, yung 100 na prayer partner ngayong umaga. Hallelujah. Grabe. Praise God. Napakaganda ng mensahe. Nagpapasalamat po si Grace Oloyas na sa magandang mensahe kasi
Yun din ang pinaglalaban ni Grace, hindi naman masamang maghanap buhay. Pero pagdating sa oras ng Diyos ay nasahan, ibigay. Amen. Ay nakita niyo ho, ang masakit sa Kristiyano, yung araw para sa Diyos, yung pagtupad sa tungkulin para sa Diyos, ang idinadahilan nila, ang trabaho, Eskwela. ang eskwela, ang lakad, ang mga magulang, mga kapatid. Hindi po tayo magsusulit, hindi tayo magsusulit sa mga bagay na yan. Pag binawi na ng Diyos ang buhay natin, iisa lamang po ang pagsusulitan natin. Walang iba kundi ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Ako kasi nakadama kasi Pastora Ruby kagabi na. Sabi ng mga kabata, sabi ni Patricia, ay nag-resign na po sa ministry kasi di niya na po daw magagampanan kasi nag-aaral daw siya. Hallelujah. Nagtatrabaho daw siya. Hindi po against ang Lord sa pagtatrabaho, hindi po against ang Lord sa pag-aaral. Pero kung uubusin mo ang panahon dyan para wala ka ng panahon sa Diyos, that is a wrong kind of business. Nanganganib dyan ang buhay natin. Pero ang taong nag-alay ng buhay sa Panginoon, kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pinagpapala ng Diyos, Amen. pinauunlad ng Diyos ang kanyang buhay. Gaano karami ang nagtapos ng kolehiyo, hindi naman nagtagumpay. Pero may mga taong hindi nagtapos ng pag-aaral, pero ang gaganda ng buhay. Amen. Praise God. Oh, hallelujah. Praise God. Praise the Pastor Lord. Lauro, ang comment po nila lahat ay maraming salamat sa salita ng Diyos. Papasalamat sila sa salita ng Diyos. Alarming na naman po. Sagot po ni Sister Marley Rose Gubot, salamat po sa napakagandang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Praise God, salamat po sa buhay ninyo. Ang tanong po ni Sister Wilma Brazil, tanong ko lang po, Pastor, hindi nga sila nagbubukas ng kanilang negosyo pag-araw ng linggo, pero hindi naman din sila sa church pumupunta, sa bahay lang sila, o kaya namamasyal. Ano po ang tawag doon? Salamat. Doon po sa mga hindi Kristiyano, hindi po mananampalataya, ay wala po tayong hahanapin sa Kanya at hindi naman po sila uobligahin ng Diyos kasi hindi pa ho sila nakakakilala sa Panginoon. Ang masakit nga lang doon, nagpasarap sila sa buhay sa mundong ito at hindi sila nakasumpong sa Lord. Pag sila po ay namatay, sa impyerno po sila magdurusa. Ang ibig ko pong sabihin, tayo mga Kristiyanong nakakilala na sa Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Hindi po against ang Lord na intindihin natin ang ating mga mahal sa buhay, paglingkuran natin ang ating mga magulang, ang ating mga anak. Hindi po against si Lord sa paghahanap buhay, pero sabi nga, 6 na araw tayong binigyan ng paghahanap buhay at yung isang araw sa Kanya. Masama pa ba iyon? Masama pa ba na isang araw ang hinihingi ng Diyos at yung 6 na araw sa atin? Masama pa ba ang Diyos doon? Pero ang masakit nga, Kristiyano ka, pag-araw ng linggo, hindi ka makita sa gawain ng Panginoon. Saan ka nakikita? Doon. Sa pasyalan, out of town, kung ano-ano, mga kapatid. Iyon ang maling pinagkakaabalahan ng Kristiyano. Doon sa mga hindi po Kristiyano, talagang walang hahanapin ng Diyos sa kanila. Hindi naman kasi sila ligtas. Pero tayo mga Kristiyano na iniligtas, mag-itama natin yung ating pinagkakaabalahan sa buhay. Isang Tayong araw na nga lang. Kristiyano. Oo. Pastor, Kasi naman, pag ipinagpalit mo yung trabaho mo sa gawain ng Panginoon, alam ng Diyos yun. Kaya kang pagpalain. Kaya sabi ko nga, kung kaya mong buhayin ang sarili mo sa sarili mong kakayahan at lakas, kaya ka rin buhayin ng Diyos nang higit pa sa kakayahan mo. Amen. Kasi Praise kung the Lord. yung mga ibon, hindi pinababayaan ng Diyos, yung mga damo sa parang binubuhay ng Diyos, ikaw pa kaya na higit ka pa sa ibon at damo. Wow. Alam mo, Pastor, minsan ako sobrang nalulungkot. Hindi dahil sa ako hinahatulan ko yung mga na-born again, nakapatiran, napunta lang ng Maynila. Nawala na. Nawala na. Tapos makikita mo yung pinopost nila sa My Day nila.
nagbibideo okay sila, nagkakaraoke. Yung isa naman, yun sabi ko, yung parang ang pinopromote niya, hindi na Word of God, hindi na si Jesus. Kung hindi yung mga kabaklaan na, kumbaga, kabekian na, mga pinopromote na nanonood. Sabi ko, Diyos ko po, hindi pa bumabalik si Jesus Christ, sumuko ng mga batang ito. No, kaya dapat laging pag-pray talaga. No, pag-pray. Praise God. Busy ka sa kamunduhan. Pero hindi ka naging busy sa Panginoon. Ang tanong, kanino ka magsusulit pag kinuha na ng Diyos ang buhay mo? Huwag natin kalilimutan, ang buhay ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Ang purpose ng buhay na ito is to please the Lord. Not to please ourselves, not to please others, but please God in your life. Kung Kristiyano ka. Pero kung hindi ka Kristiyano at hindi ka na born again, alam problema. Kasi hahayaan yan ng Diyos na mag-enjoy sa buhay. Kasi may sarili ng destinasyon niya. Oo, at least nag-enjoy sila sa buhay. Nag-enjoy sila sa buhay dahil ang hirap ng kanilang pagdadaanan sa impyerno. Kaya hinahayaan ng Diyos yung mga ganun nag-enjoy sa buhay, sa kamunduhan, kasi pagdurusahan naman nila iyon sa impyerno, yung kanilang pinagkakabalan na yon. Pero sa mga Kristiyano, mali ang magpakabala ka sa mundong ito, pero wala kang kaabalahan na ginagawa para sa Diyos. Kung sasabihin mo naman, mahirap, hindi ka nakakauwi o hindi ka nakakabalik, hindi ka nakakaano, pero pag ginusto mong pumunta sa isang lugar, malayo pa doon sa church sa pupuntahan mo, nagagawa mo. Out of town, sa abroad. Ay, pagdating kay Jesus, wala nang panahon. Hallelujah. Sabi ni Sister Cecil Platilla de la Cruz, maraming magagandang pasyalan, magagandang opportunity sa iba't ibang lugar, pero wala nang papantay pa sa satisfaction sa presence ng Lord. Kung nasaan ang presence ng Lord, nandoon ang tunay na kaligayahan. Amen. Sagot po ni Sister Josie Ternal, TRL Tikbe, bukas po, umpisahan natin ang pagiging abala. Samahan po natin si Pastor Arnold de la Cruz sa ating Bible study at Sabado, umaten po tayo ng gawain. Hallelujah. Sumali po tayo sa lahat ng online platform para sa ating Diyos. Galaw-galaw po tayo, bigyang karangalan po natin ang ating Diyos. Umpisahan ang pag-impok ng kayamanan sa langit at huwag sa mundong walang kabuluhan. Gracia Corminal, ang sabi po niya, nakakalungkot din na ginagampanan ang tungkulin. Mas pinapahalagahan ang damdamin kesa sa calling ng Lord. Hallelujah. Sabi ni Sister Marites de Los Santos Ignacio, sa pool po ang puso ko. Lord, maraming salamat po sa inyong mga salita na lagi na itutuwid sa amin at pagpapaalala sa amin. Kaming mga tao ay madaling makalimot. Marupok nga daw. Sabi nga ni Pastor Agilek, nakakahiya tayo sa Lord si Jesus, buhay niya ang ibinigay para sa atin, kamatayan ang harapin niya at sobrang hirap, pero di siya tumanggi. Pero tayo, totoo yun, sinisingit lang natin si Lord. Hais, patawarin tayo sa sobrang pagkukulang natin. Ang masama pa, no, si Jesus, imbis na sa puso ilagay, sa singit na lang. Hallelujah. Kasi sinisingit na lang. Sabi ni Sister Marley Rose Gubot, kung bibigyan pa po ako ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay, gagawin ko po ang the best ko, anumang pumbagay ang iaalay ko. Sa Panginoon, dalangin ko po sa araw-araw na makita sa akin buhay ang Panginoon at maparangalan siya. Hallelujah. Nakakahiya po ako sa harapan ng Diyos. Sabi ni Patrick Botanes. Sabi ni Pastor Arnold de la Cruz, Pastor, yung topic po kagabi, yung 8 mysteries. Isa po doon, mystery of divine indwelling. Imagine si Lord, isang banal na Diyos, piniling manirahan sa ating mga makasalanan. Tayo naman hindi makatagal sa gawain. Grabe ang po, tama ang mensahe sa ating ang masakit doon, Pastora Ruby, nanahan si Kristo sa buhay natin. Saan natin dinadala si Kristo? Sa kamunduhan? Naglalakwat siya kahit nagsasaya kayo ng mga barkada. Ang tanong, iyan ba ang gusto ni Lord na samahan ka? Naging Kristiyano ka, na born again ka, ngayon ang inaatupag mo, kamunduhan? Yan ba ang purpose ng Diyos kung bakit sumaatin si Kristo para dalhin natin sa kamunduhan? Hallelujah. Dalhin natin sa katamaran, ilayo natin si Lord sa kanyang gawain.
sa kanyang iglesia, ilayo natin. Sumasa atin ang Diyos. We are the temple of God. The Holy Spirit is upon us. Tapos saan ka naroon? Anong lugar meron ka pinupuntahan pag-araw ng gawain ng Diyos? Mahiya ka naman, kapatid. Mahiya ka naman sa balat natin. Nakakahiya ka. Nasasabihin mo pa, hindi ka na maka-attend dahil abalang-abala ka sa trabaho. Nakakahiya ka, kapatid. Sasabihin mo, hindi mo na magampanan ang ministry mo dahil nag-aaral ka. Nakakahiya ka, kapatid. Kakapal ng mukha natin, kapatid. Hallelujah. Praise God. Sabi po ni Brother Michael Alcantara, hipuin mo nawa, O Diyos, ang puso na aking kapatid sa pananampalataya. At ikaw na nakakaalam kung sino siya, nalulungkot ako sa kanya. Sapagkat kahit anong lapit namin sa kanya, patuloy siyang lumalayo. Sagot po ni Sister Cecil Platilla, sadyang nakakalibang ang mundo na ito, daming inaalok. Iyong kasi ang purpose nito, ang libangin tayo hanggang sa tuluyang makalimot sa Diyos na source ng lahat ng blessings of satisfaction. Sabi po ni Grace Carmina, Lord, dalangin ko po, convict us all. Nakakaiyak po mensahe ni Pastor, nawa po maipaglaban po naming patuloy ang ministry na pinagkatiwala sa atin ng Diyos bago bumalik si Lord. Makabawi na po lalo kami sa paglilingkod, Lord. Bigyan niyo po kami ng pusong handang sumunod at mag-alay ng buhay na makapag-mission, please, Lord Jesus. Salamat po, Pastor. Napakaganda minsan ng mensahe sa araw na ito. Sa pulpo ang puso ko, sobra po. Sabi ni Sister Emily Edem Yubal, sagot po ni Marlene Borhal, Gama, lahat nawa po ay bagay galing sa Lord. Walang bagay na hindi kayang ibigay ang Lord sa atin. Sayang ang pribilehiyo kung pababayaan po natin. Sayang ang buhay na kilala at tinawag na tayo ng Lord. Pero mas ginugusto pa umalis. No, 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 no more kasalanan. No, no, no more backsliding heart. Lord, yakapin mo po kami ng mahigpit. Pahawak tayo sa Diyos, umiiyak po sila. Allow me to say this, brothers and sisters, to all Christians, ang kakapal ng mukha natin. Nagagawa pa natin pagmalaki yung ating mga ginagawang kamunduhan. Pinagmamalaki pa natin, pinagyayabang pa natin sa Facebook. Yung mga kamunduhan na ginagawa natin, nakakapal ng mukha. Kristiyano ka pa naman, born again ka pa naman, member ka pa naman ng TRL Church. Kapal ng mukha nyo. Sagot po ni Elizabeth Arola, salamat po sa mensahe ngayong umaga, Pastor. Nakakaiyak talaga at nakakalungkot. Sagot po ni Beth Solangon, isang realidad po talaga sa buhay, madalas nating harapin ang ating mga pansariling pangangailangan. Kaya nakakaligtaan na po natin ang buhay ay hiram lamang natin sa tunay na nagmamay-ari sa ating Panginoon. Salamat po sa salita ng Diyos. Sa Diyos. Higit natin talagang kailangan ng Diyos. Ang sagot po ni Ami Jean, buhay. kakasabi ko lang niyan kay Jack kagabi, sabi ko, walang dahilan para di makasamba every Sunday. Ipuin niyo po, Lord, puso ng asawa ko. Yan, siligaw na po. Iniyak na ni Grace Oloya. Ricky Oloya, ayan, marami siyang. Pari ko, iwan man tayo lahat si Lord, kailanman di tayo iiwan. Amen. Hindi namin makamit lahat ng ipinagkaloob namin sa Diyos sa pagtatrabaho sa Sapporo, pero pinagpala si Pastora Ani nang ibinigay niya lahat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos, mga leaders. Hallelujah. Sabi ni Ami. Sabi po ni Teresita Cruz Llaneta, maraming salamat sa mabuting balita ng Diyos. Maraming salamat sa atin. Hallelujah. Amen. Praise God. Pastor, I have something to say, something naman. Glory to God. Bago tayo magwakas, sanayin na po natin ang ating sarili sa mga gawain at ministry ng Diyos dito pa lang sa church. Kasi yung taong gusto niya sa langit, pag hindi tayo sanay at ay paglalaban natin ang ating paglilingkod sa Diyos, hindi po tayo qualified sa Diyos, sa langit. Alam niyo po kung bakit? Kasi dito palang pabaya na po tayo. Pero pag dito sa church, sa pagsaserve sa Kanya, sa Kanyang pangalan, tayo lahat
ay sanay. ako Train na po tayo hanggang sa langit. Train na tayo ng Diyos. Yung mga hiniling natin na, Lord, makapag-aral ako, makapasok ako sa BSU. Lord, makapagtrabaho ako sa Generica. Lord, bigyan niyo ako trabaho at makapagtrabaho ako para sa magulang ko. Huwag natin yan sabihin na hindi tayo maglilingkod sa Diyos dahil sa mga hiniling natin na iyan. Kasi kayang bawiin ng Diyos yan. Amen. Tayo manalangin sa Diyos at tayo po ay umawit sa Panginoon. Umpisahan natin, Pastor. Hallelujah. At ako'y tanging handog lamang, di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. O ligaya ko, Panginoon. Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkat ako'y Pagkatao'y ay mayroong dangal. Sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, ngunit ang tao, Diyos ang pinagmulan, Diyos ang pinagmulan. Kung di ako umibig, kung di ko mabigyang halaga, ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Good morning, Jesus. Good morning, Good morning, Jesus. God. Good morning, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ay sa Diyos at sa Diyos tayo babalik. Binigay ng Diyos, kayang bawiin ng Diyos. Lahat ng ating mga ipinireya request na ginarant ng Diyos, Yes, anak Lord. buhay, makapag-aral, makapasok kung saan mang gusto nating school. Wag po yan, walang saysay natin na magiging dahilan na titigil tayo sa ministry. Amen. Maling pananaw iyon. Kasi parang sinabi natin, hindi tama ang Diyos na tinugon tayo sa ating mga prayer request. Ipahayag natin na ang lahat ng ito na sa schedule po yan, na sa pakikidigma ng puso natin sa Panginoon. No? Dito pa lang sa church, sanayin na natin, Pastor, na tayo'y committed, tayo'y professional in all things. Bakit? Kasi para maging qualified tayo sa langit. Kasi sa langit, 24 hours. Hindi po pwede na pagdating sa langit, teka ho, may kukunin pa po ako sa aking nanay. Teka ho, mag-aaral pa ako. Lahat ng biyaya, galing sa Diyos. Pero, pag tayo nagkamali ng paggamit niya, kayang bawiin ng Diyos. Mamaya po, 5:30 in the afternoon midweek service. At tayo po'y magsama-samang magpuri sa Diyos. Bukas, special edition, morning devotion. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say Amen. Praise God. God bless us all. Love you, Jess.